Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion ngayon itong post ang balita ngayon. Title, Masahol pa sa ama, Marcos Jr. ang biggest scam. Ito po ang pahayag ng isang politiko, veteranong politiko sa bansa, political analyst. Walang iba kundi si former Governor Lois Chavit Singson ng Ilocos Sur. Binatikos ni dating Ilocos Sur Governor Lois Chavit Singson si Pangulo Marcos Jr. na tinawag niyang mas masahol pa kaysa sa ama. Nito the biggest scam sa kasaysayan ng bansa. Sa panayam sa At the Forefront program ng Bilyonaryo News Channel kasama si Karen Jimeno, sinabi ni Singson na ginagamit umano ng administrasyon ang investigasyon sa flood control projects ng DPWH bilang diversionary tactic upang pagtakpan ang sariling katiwalian ng Pangulo at ang kanyang mga kaalyado. Ito ang payag ng dating gobernador. Pinag-aaway-away ang mga senador, mga congressman, nilaglag lahat ng mga kasama niya just to save himself. Ang ginagawa ng Malacanang ngayon, diversionary tactic. Nang tanungin kung paano niya ikukumpara ang pamumuno ni Marcos Jr. sa yumaong ama nito, diretsahan ang sagot ni Singson. He is worse. Masama lang tatay niya. He is the worst. He is the biggest scam. Kung porsyento ng tatay niya noon, porsyento lang ang tatay niya noon, ngayon, ghost projects. Kaya dinadivert niya lahat ngayon. Pumapayag naman tayo. Babala ni Singson, matatapos ang termino ni Marcos Jr. nang hindi man lang natatapos ang investigasyon sa flood control scam. Agree ako dito. Diyan tayo mag-focus mamaya. Ngayon, mga mayors na susunod na iimbestigan daw yung mga farm to market road. So, pag iniimbestigahan mo lahat yan, hindi na aabot. Tapos na term niya, aalis na lang yan. Hamon ni Singson kay Marcos Jr., kung seryoso ito sa laban kontra korupsyon, ay dapat sampahan din ng kaso ang mga pinsan at kaalyado nito. Paano? Inamin ng ICI kahapon sa ako na wala silang ebidensya laban sa mga politiko. Mga kontraktor lang at DPWH official ang may ebidensya sila. Grabe. Salita siya ng salita, blaming everybody. Kung wala siyang pakialam, demanda niya yung nandun na. Subukan niya idemanda yung pinsan niya. Damay siya. Kaya ayaw galawin. Binalikan din ni Singson ang isyo noong 2014 kung saan nadawit umano si Marcos Jr. sa 10 billion pork barrel scam ni Janet Lim Napoles. Si Napoles nakulong na. Si Bongbong wala pa. Paalala ko lang ito, mga kababayan, na hindi na nagbago si Marcos. Akala ko lilinisin yung pangalan ng tatay nila. Hindi. Mas malaki pa ang ginawa. This is the biggest scam. Ghost project na So, grabe. Ito na yung ICI na ginagawa nila. Agree ako sa sinabi ni dating Governor Singson na matagal bago matapos ito. At ang ending, nakikita ko na wala ni isang mambabatas na masampahan ng kaso. Kasi, tama naman yung sabi nila na evidence-based tayo.
mahirap magkuha ng ebidensya laban sa mga mambabatas. Kasi wais din yan eh. Walang paper trail sa yung sinasabing kickbacks na nakukuha nila. Ang kawawang maparusahan, mga kontraktor. Kaya ang mga hawak lang ng mga kontraktor, mga ledgers. Hindi naman matibay na ebidensya yung ledger. Sinulat mo lang pangalan ng isang mambabatas. Palagay ko, it will not stand. So, ang posibilidad lang na may makasuhan o may makulong na mambabatas ay nakasalalay dito kay Saldico. Kung tutuhanin ng administrasyong ito na panagutin ang mga mambabatas, dito sila magsimula kay Saldico. I-freeze lahat ang kanyang mga assets para hindi na siya makagalaw at i-cancel ng kanyang passport para madali siyang mahuli at ibalik sa Pilipinas. At pag nandito na sa Pilipinas, pipigain hanggang magsalita. Paano kung magsalita siya at idadamay niya yung pataas sa kanya? Yon ang problema. Kasi, hindi naman papayag si Saldico na siya lang ang mag-isang maparusahan. Idadamay niya yung mga alam niyang nasa taas niya. Kaya tignan nyo ngayon, walang galaw ang gobyernong ito para i-cancel ang passport ni Saldico. Wala, press release lang na kunuhay, pinapa-attend siya. Ngayon, October 14, private hearing na naman ng ICI. Ay, emphasize ko yan, private Kasi ayaw nilang i-live stream Baka daw tayo ma-confuse. Kalukuhan yan, yung hearing ng ICI. I-cite in contempt daw pag hindi nag-attend. And I'm sure hindi mag-attend. After ma-cite in contempt, anong next gagawin nila? Wala namang contempt powers ang ICI. Hindi naman sila makapag-issue ng warrant of arrest. Hindi kagaya ng Kongreso o Senado, may contempt powers sila makapag-issue. Ang ICI pupunta pa daw sa korte. Ay, wala na. Kaya ito, pinagtatawanan lang ni Saldico itong ICI. Kung wala silang magawa kay Saldico, hindi i-cancel ang kanyang passport, wala na. The end na. Alam na natin ang resulta ng ICI na ito. Matapos na lang ang termino ng Pangulo, walang makasuhan, walang makulong na mambabatas. Hanggang kontraktor lang at DPWH official. Kaya tama si Manong Chavit. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong po natin sa tribo. Namimigay tayo ng livelihood assistance sa kanila. Nagpapatanim tayo ng saging lakatan at Arabica coffee. Panoorin nyo ang video na ito. Ako sa area ni Elvin. So ako siyang bisitaon kay mag-abono siya karon. So muna ni ang itsura sa kape ni Elvin nga isa ka bulan. Karon naman sa pag-abono mag-spray na pod.
Salamat sa Ginoo ug sa nagsuporta ning kape nga among nakatanom. Oo. Pinaot unta nga magpadayon ang tabang sa pagtanom sa kape aron makawas mis kalisod. Lagi. So pila ganit ni ka puno ng imong kape? 300 pa ni. 300 ning imo. Oo. So naa na kay estudyante. Napa na kinder pa man. Oo, nag-eskwela na. Oo. Hinaot nga magpadayon ni para makasuporta sa among anak pon nga may eskwela. Oo, so salamat kaayo.